Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. May mga probinsya sa Pilipinas na hanggang ngayon kumukuha ng kape mula sa sinunog na bigas. Mas mura daw ito at nakapagpapagaling pa raw ng katawan. Alam nating lahat na ang kape ay para sa mga matatanda. Pero sa isang bayan sa Bicol, hindi lang matatanda ang umiinom ng kape. Tao po. Ay, gandang umaga po. Po si Cara. Ay po. Gusto po. Saan po si ano? Ay, ito ba? Sa isang mahirap na komunidad sa Pasakaw, Camarines Surco, unang nasilayan ang batang si Leanne. Magtatatlong taong gulang na ang bata, pero hindi pa rin siya nakakalakad, nakakatayo o nakakadapa man lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na iyon. Binagabag ako ng isang tanong. Bakit nagkaganito ang batang ito? Ay, Ay, Diyos ko. Simula pagka-baby, ganyan na siya. Nung baby pa siya, para siyang magugulatin. Katapos, nung nilagnat siya, dinala namin sa ospital. Nagdalawang buwan siya sa ospital. Oo, tapos? Binato, tapos sabi ng doktor, nakapitan ng bakterya ang utak. Si Lola Virginia ang tanging nag-aalaga kay Leanne. Nasa Bulacan raw kasi ang nanay ng bata nagtatrabaho bilang waitress. Siya ang tumatayong guardian ngayon ng bata at pinahintulutan niya kaming kunan ng video ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kanyang apo. Paniwala ni Lola Virginia, dinapuan ng sakit na meningitis si Leanne kaya raw ito nagkaganito. Pero meningitis nga lang ba talaga ang sanhi ng kapayatan ni Leanne? Mag-aalas 12 na ng tanghali noon, pansamantalang iniwan sa akin ni Lola Virginia ang bata habang ihahanda niya ang tanghalian ni Leanne. Pag binuhat mo siya, ang mabigat lang sa kanya yung ulo lang niya. Ito lang. The whole body, ito, halos walang weight. May bed sores na siya. Hindi kasi siya nakakatayo, hindi siya nakakaupo, and hindi man siya nakakagapang or nakakabaliktad ng gano'n, nakakadapa. Kahit na 2.5 years old na siya, nakahiga lang siya forever, para siyang bagong silang na sanggol. Kaya marami siyang bed sores dito kung saan siya nakahiga. Nang oras na ng tanghalian, laking gulat ko nang ilabas ni Lola Virginia ang isang tsupon na may itim na inumin. Imbis na gatas, kapeng gawa sa tinutong na bigas o rice coffee ang araw-araw na pinapainom sa bata. Anong advice sa inyo ng doktor? Ano daw dapat ang pinapakain? Wala naman, sabi gatas lang daw. Ay malaki na siya, kaya ginawa ko na lang. Oo. Tsaka yung tutong. Tapos yung tutong na bigas. Bakit po yung tutong na bigas? Parang ano siya, pinakang kape niya. Kape. Bakit po kape? Parang ano niya naman, yung paano sa tiyan niya, kung palinis ng tiyan.
Sinabi po yun ng doktor? Hindi. Para sa amin na lang. Oo. Pagkatapos maubos ang isang bote ng kape, kumuha naman ng mula sa kumukulong sinaing si Lola Virginia. Ito naman ang pinainom niya sa bata. Bakit hindi niyo po pinainom ng gatas? Minsan, pag wala ng pera, pag dumarating ang pera, bibilihan ko siya ng gatas. O, tapos noon, kasi ang pera binabudget ko man lang, kasi naman ang 2,000. O, bibili kong bigas, tapos bibilihan ko siyang bigas pang pagiling. O, yun ang pinusuporta ko sa kanya. Giniling na bigas. Salit-salitan niyang pinaiinom ng kape at ang bata. Minsan lang daw kasi makapagpadala ng gatas ang ina ni Leanne. Isa pa, paniwala ni Lola, mas mabigat daw ang kape sa tiyan. Dinala namin sa health center si Leanne para ipatimbang. Matapos ang 1 minuto, 6.5 kilos. 6.5 kilos yung bata. Ano po ba yung normal weight pa sa edad? 2 years old, 10 times 2, dapat siya 12 kilos na. halos 3 taong gulang na si Leanne, pero ang kanyang timbang katumbas lang ng isang 8 buwang sanggol. Ano ang tunay na kwento sa likod ng kapayatan ni Leanne? Nasaan ang ina at ama ng batang ito?